ka na ika'y mawiwili. So mga par, matapos nga po nilabas ng ESPN ang top 25 pound per pound boxer sa loob ng 25 years ang nakalipas. Nakuha ni Floyd Mayweather Jr. ang number 1 spot at number 2 naman ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao sa rankings. At sa naging reaksyon naman mga idol ng batikang boxing analyst na si Max Kellerman, kasama nito si Ryan Garcia at si Mike Caffinger, sinabi nito mga idol na wala naman daw siya reklamo sa resume ni Mayweather Jr. Walang duda kasama daw talaga ito sa conversation ng GOAT ng boxing sports. Hindi daw ito malalaglag sa top 10. Hands down daw ito para kay Kellerman at alam daw nito mga idol na tinalo ni Mayweather Jr. ang karibal nito na si Manny Pacquiao sa kanilang century fight. Wala din reklamo si Kellerman mga idol kung sabihin ng iba na mas angat talaga si Floyd bilang GOAT kay Pacman dahil meron daw ito resibo. Ito nga ang tinalo nito ang Pinoy legend sa bakbakan. Pero ang may reklamo lang daw talaga si Kellerman mga idol, bakit mas angat daw si Mayweather sa pound per pound boxer kay Manny Pacquiao? Parang hindi naman daw tama yon. Paano daw naging pound per pound number 1 si Floyd na 5 division champion lang ito at si Manny Pacquiao isang 8 division champion? Sa salitang pound per pound daw mga idol, ibig sabihin nito ang pinaka the best na fighter sa bawat division. Hindi pa daw ba obvious mga idol na si Pacquiao ang pinakamagaling sa pound per pound? Bukod sa wala ito inatrasan na malakas na kalaban, sa bawat division ay inakyat nito. Dagdag pa ni Kellerman mga idol, baka nakalimutan na daw ng mga boxing fans na si Pacquiao daw ay isang flyweight fighter na pumunta sa junior middleweight, na talagang ito daw ang definasyon ng pagiging pound per pound. Maski daw si Sugar Ray Robinson mga idol na sinasabing GOAT ng boxing sports, panis na panis daw kay Pacquiao sa pound per pound. Walang sino man daw na boxer ngayon na dapat deserve sa best pound per pound boxer na resume. Walang iba kundi si Manny Pacquiao lamang. Wala na tayo masabi mga idol sa mga sinabi ni Max Kellerman. Lahat sinabi niya mga idol na walang halong bias. Totoo talaga ito mga idol. Sa kabilang banda naman mga boss, matapos nga po manalo si Terence Crawford sa laban nito kay Canelo Alvarez at naging ganap ito na 5 division champion at higit sa lahat naging 3-time undisputed champion ito. Kaagad nga po sinipan ni Crawford si Alexander Usyk at Naoya Inoue sa kanilang mga pwesto. Si Usyk bumagsak sa number 2 at si Inoue naman lumagapak sa number 3, kung saan deserved naman talaga ni Crawford mga idol ang maging number 1 sa dami ng parangal na nakuha nito sa laban niya kay Canelo. At malamang mga idol, ang ganitong standing ay matagal-tagal bago mabago ulit. Imposible na makuha ni Inoue ang number 1 spot sa ngayon bilang isang pound per pound boxer, unless na lang mga idol kung sabay mag-retire si Alexander Usyk at Terence Crawford sa boxing sports. Hanggang andyan si Crawford mga idol na aktibo sa bakbakan, kahit maging kampiyon pa si Inoue sa featherweight bilang kanyang 5 division champion, imposible pa rin nito masapawan si Crawford. Pwera na lang kung maging undisputed din ito sa featherweight, na para sa atin mga idol, malabo talaga ito mangyari dahil parang walang interest pa lumaban si Inoue sa 126 pounds at gusto pa nito manatili sa 122 na matagal-tagal. At isa pa mga idol, nagkalat nga po ang titulo sa 126. Bawat titulo merong kampiyon. Ibig sabihin nito mga idol, kailangan talaga sila ni Inoue na labanan isa-isa para maging undisputed at masapawan nito si Crawford sa number 1.